Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang literal na nag-aapoy ng mga aksyon sa paparating na chapter 1149 ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong video ito at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Kaagad nagsimula ang chapter na to fam sa pagpapatuloy ng huling eksena sa chapter 1148 kung saan pagkatapos nga ng hindi inaasahang pagdating ni Scopper Caban at ang biglaan niyang pag-atake kay Saint Summers ay kagad na nga niyang sinundan ng kanyang opensiba. At dito'y nagpakawala siya ng magkakasunod na malalakas na atake gamit ang kanyang dalawang palakol. Hindi naman nakapalagang matandang Holy Knight. At wala na nga itong nagawa, kundi ang suluhin na lang ang buong persa ng galit ng kaliwang kamay ng Pirate King. Sa lakas naman ng pinakawalang atake ni Gaban ay nagkahiwa-hiwa at nagkapira-pirasong katawan ni Saint Summers. At katulad nga ng nasaksihan natin sa nakaraang chapter, ay nagawa ng ataking ito na hindi umepekto ang kakayahan ng mga Holy Knights na mabilis na makarecover mula sa anumang pinsala at mag-regenerate ang naputol na bahagi ng kanilang katawan. Dahil dyan fam, bagaman meron pa ring malay itong si Saint Summers, ay nananatili pa ring hati-hati ang kanyang katawan. Kaya naman tuluyan na ngang tinalo ni Gaban ng matandang Holy Knight sa chapter na to. Yun nga lang fam, sa kasamang palad ay hindi pa rin nililinaw sa chapter na to kung ano nga ba talaga ang kahinaan ng mga Holy Knights at kung paano nagawa ni Gaban na mapawalang bisa ang kanilang kakayahan. Sa kabila naman ng malaking tagumpay ni Gaban para sa Elbaf, ay kagad na nakagawa ng aksyon ng kapwa Holy Knight ni Saint Summers na si Ganko upang hindi mapigilan ang kanilang sinasagawang misyon sa Warland. Dito fa may makikita natin si Ganko na nilapitan ng batang giant na si Colon at sinabihan si Gaban na tatapusin niya ang buhay ng kanyang anak kung hindi ito susuko sa Holy Knights. Sa kabila naman ng kaduwagan ng mga Holy Knights at pag-hostage nila sa mga inosenteng bata bilang pang-blackmail, ay buong loob pa ring tinuloy ni Gaban ang kanyang pakikipaglaban sa kanila. Dito fa may makikita natin si Gaban na aktong lulusubin na si Ganko. Subalit bago pa man nga kumonekta ang kanyang atake, ay bigla na lang niyang nakita kung anong mangyayari sa hinaharap na ilang segundo. Kung saan nagawa na ngang masaksak ni Ganko si Colon gamit ang araw-araw fruit ability nito. Mukhang ginamit ni Gaban ang kanyang advanced observation haki sa eksenang to fam. At dahil nga nakita niya ang malagim na kahantungan ni Colon, ay minabuti na lang ni Gaban na sumuko kay Ganko, nang sa gayon ay may ligtas niya ang buhay ng kanyang pinakamamahal na anak. Sinamantala naman kagad ni Ganko ang pagkakataong ito upang atakihin si Gaban. At dito ay makikita natin na nagpakawala siya ng isang matilos na araw na madali namang tumagos sa katawan ng kaliwang kamay ng Pirate King. Pagkatapos namang masaksak ni Ganko si Gaban ay inihagis na niya ang katawan nito at inihulog pababa sa underworld. At base nga fam sa pangyayaring yan, ay makukumpirma natin na mas malakas pala talaga ang mga Marine Admirals kumpara sa mga miyembro ng Holy Knights. Dahil kung maalala natin ang nangyaring inkwentro sa pagitan ng kapwa Roger Pirate Crew ni Gaban na si Rayleigh laban sa isa sa mga admiral ng Marines na si Kizaru, ay makikita natin na competitive pa ang kanilang naging paghaharap at tila ba nagawa pa ni Kizaru na makipagsabayan sa kanang kamay ng Pirate King. Ngayon naman fam, kung ikukumpara natin ito sa naging laban sa pagitan ni Gaban at Saint Summers sa chapter na to, ay malinaw nating makikita na wala man lang binatbat ang Holy Knights laban sa matataas na opisyal ng Roger Pirates. Kaya naman dahil dyan fam, may masasabi na natin ngayon na mas mataas talaga ang antas ng lakas ng mga Marine Admirals kumpara sa lakas ng mga Holy Knights. Pero kung totoo ngang mas malalakas ang mga regular na Admirals kumpara sa mga miyembro ng Holy Knights, ganito pa rin kaya ang kaso pagdating sa leader ng magkabilang grupo? Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Mas malakas nga kaya ang pinuno ng Marines na si Fleet Admiral Akainu
Kung ikukumpara natin ang lakas nito sa leader ng Holy Knights at kakambal ni Shanks na si Figureland Shamrock. Sa pagpapatuloy naman ng chapter 1149, pagkatapos nga na maihagis ni Ganko ang katawan ni Gaban pabagsak sa underworld, ay bigla na lang nagbalik sa isipan ng dalagang Holy Knight ang isang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Dito ay talaga namang nakakagulat makita na meron pala talagang personal na connection si Brook kay Ganko. Bukod pa dyan may malalaman rin natin, nakakilala na pala talaga ni Ganko si Brook bago pa man pinasok ni Brook ang buhay ng isang pagiging pirata. Dahil dyan may tila mabigla na lang natauhan si Ganko at dito nga ituluyang nanumbalik ang totoo niyang pagkatao. Kaya naman ngayong malaya na ulit si Ganko na nakokontrol ang kanyang sarili, ay dali-dali niyang pinakawalan si Brook mula sa pagkakatali nito. Yun nga lang sa gitna ng eksenang yan ay bigla na lang natigilan si Ganko dahil sinusubukan na pala ulit siyang kontrolin ni Im-sama. Ayan kaya naman pala maraming pagkakapareho ni Ganko kay Im-sama ay dahil mismong si Im-sama ang siyang kumokontrol sa buong pagkatao ni Ganko. Hindi lang ang mga mata ni Ganko kundi pati na rin ang espesyal na kakayahan na ginamit ni Im-sama para tapusin si King Cobra ay kaparehong kapareho sa Devil Fruit ability na ginagamit ngayon ni Ganko sa Elbaf Arc. Sa pagpapatuloy naman pagkatapos nga na mabawi ni Im-sama ang pagkontrol sa pagkatao ni Ganko, ay bigla siyang nagpahayag ng labis na pagkagalit sa kapalpakan na pinapakita ngayon ng Holy Knights. Sinabi dito ni Im-sama na masyado raw natatagalan ng Holy Knights na may sagawa ang kanilang nakatakdang misyon na pagpapasuko sa Elbaf upang maisama nila ang mga mandirigmang giants sa persang militar ng world government. Yan nga may bilang paghahanda ni Im-sama para sa nalalapit na final war laban sa persa ng alyansa ng grupo ng Joy Boy sa panahong ito na si Luffy. Malalaman rin natin sa chapter na to na kaya pala atat na si Im-sama na makumpleto ng Holy Knights ang kanilang misyon sa Elbaf ay dahil kinakailangan na niya ang tulong ng mga ito upang masolusyonan ang krisis sa Marizua na kasalukuyan na ngang nasusunog ngayon dahil sa hindi inaasahang pag-atake sa Holy Land ng isang hindi pa pinapangalanang grupo. Kaya pala pagkadating ni na St. Summers at St. Killingham sa Elbaf, ay sinabihan na agad nila si St. Shamrock na kailangan nitong bumalik sa Marizua dahil sa malaking kaguluhan na nagaganap doon. Wala naman tayong kamalay-malay na ang malaking kaguluhan pala na tinutukoy ni na St. Summers at St. Killingham sa panahong yon ay ang pagkasunog ng Marizua na resulta ng isang surprise attack. Ang matindi pa dyan may sino pa ba sa tingin niyong siyang responsable sa pag-atake sa tahanan ng mga Celestial Dragons? Hindi ba't wala nang iba kundi ang grupo na pinamumunuan ng most wanted man in the world na si Monkey D. Dragon? Ang grupo ng Revolutionary Army. Kumilos na rin sa wakas si Dragon at mukhang hindi tayo binigo ng ama ni Luffy dahil kahit mismong si Im-sama ay napapaaray na dahil sa epekto ng opensibang sinasagawa ng grupo ni Dragon. Grabe wala tayong kamalay-malay nang pinakita sa atin ni Oda sa umpisa ng Elbaf Arc na pag-atake ng Revolutionary Army sa mga supply ship na nagdadala ng pagkain sa Holy Land ay isa na palang foreshadowing ng mismong Holy Land na ang susunod na target ni Dragon. Yan pala ang kahulugan ng sinabi ni Dragon sa matataas na commanders ng Revolutionary Army na magsisimula ang kanilang tunay na laban sa oras na kumilos na ang Holy Knights. Ang ibig sabihin pala niyan ay kapag abala na ang Holy Knights sa ibang mga bagay katulad ng kanilang pag-atake sa Elbaf, ay doon naman sasamantalahin ng Revolutionary Army ang pagkakataon at magsasagawa ng isang matinding surprise attack sa Marizua. Ayan mukhang malapit na nating makita ang totoong lakas ni Dragon. At dahil nga pinabilik na ni Im-sama si Figureland Shamrock para rumesponde sa malaking krisis na ito ng mga Celestial Dragons, ay sobrang laki ng posibilidad na makaengkwentro na ni Dragon ang kakambal ni Shanks
at tuluyang maganap ang pinakahihintay ng lahat na paghaharap sa pagitan ng pinuno ng Revolutionary Army laban sa pinuno ng Holy Knights. Grabe, hindi na ako makapaghintay sa mga susunod na mangyayari. At bilang pinakamalaking pasabog naman sa chapter na to, fam, ay makikita natin si Im-sama habang sinasabi ang mga katagang ipapakita ngayon ni Imu kung paano pinamumunuan ng Diyos ang mundo. Ayan, fam, mukhang napuno na talaga si Im-sama at siya na mismo ang gagawa ng aksyon para turuan ng leksyon ang lahat ng mga lumalaban sa kanya. Grabe, hindi lang palang totoong lakas ni Dragon ang malapit na nating makita, kundi pati na rin ang lakas ng tinuturing na pinakamalakas na kalaban sa mundo ng One Piece. Isa pa palang napaka-interesanteng bagay ang kapansin-pansin sa binitawang salita dito ni Im-sama. At ito ay yung pag-address niya sa kanyang sarili sa third person na tila ba ibang taong nagsasalita. Grabe, fam. Ano na naman kaya ang matinding twist na pinaplanong pakawalan sa atin dito ni Oda? Mangyayari kaya sa Elbaf ang nangyari sa Egghead? At imbes nga ng mga Gorosei, ay mismong si Im-sama ang siyang magpapakita sa Warland gamit ang katauhan ni Ganko. Ano naman kayang mangyayari kay Gaban pagkatapos niyang mahulog sa Underworld? Maaari kayang ang grupo ni Luffy ang siyang makakita sa sugatang katawan ni Gaban? Na siya namang magiging susi upang malaman na ng Monster Trio ang nagaganap na labanan sa Sunrealm. Kayo na lang rin pala, fam, ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano bang masasabi nyo sa napakalupit na chapter na to, ah. Maraming salamat, fam, sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good, fam!